So, in-announce na ni Apple ang AirPods Pro 3. And funny enough, kakabili ko lang ng AirPods Pro 2 last July. And this isn't even cheap, coming at 14,990 pesos. Pero ang tanong, worth it nga ba talaga bumili ng AirPods Pro lalo na kung naka-iPhone ka? Let me give you my insights. So, quick story muna tayo. Naalala ko nung first time na in-announce or lumabas yung pinakaunang AirPods ni Apple. Naalala ko bumibili ako ng mga cheap knockoffs nitong AirPods, and those cost like 500 pesos sa mga online shop. Those were the days talaga. And di pa ako naka-iPhone nung time na yon. And nung first time ko naman nagka-iPhone, eto ang gamit ko, ang Redmi Buds 3 Lite. And I've been using this for the past 3 years. I've had some issues with it, pero talaga yung gamit ko eh. And meron pa actually akong ibang ginamit na earbuds bukod dito. Meron akong ginamit na dalawa pa, which is another Xiaomi Buds and a base use Buds. And ang common denominator niya, they're all less than 1,000 pesos. So itong AirPods Pro talaga yung masasabi kong first na premium earbuds na binili ko. And nung una nga medyo hesitant pa ako bilhin to dahil sa price talaga. Pero nung na-try ko siya dun sa AirPods nung isa kong kaibigan, sobrang blown away talaga ako dito. And wala na, nakabili na ako, pati yung girlfriend ko ng AirPods. Pero ano nga ba yung experience namin with the AirPods Pro? Nung first time kong gamitin itong si AirPods, ay na mind blown talaga ako dun sa active noise cancellation na feature nito, kasi para talagang vina-vacuum palabas lahat ng mga background noise pag gamit mo tong si AirPods. Sabi ko nga, para ang main character kapag naka-turn on yung mode na to. On the opposite naman, sobrang solid ng transparency mode. Yun naman yung kabaliktaran na naririnig mo lahat ng mga background noise ng paligid mo na para bang wala kang suot na AirPods pero naririnig mo pa rin yung music mo. Siyempre, meron naman siyang mode in between, which is yung conversation mode, which is sobrang angas din na kapag merong kumakausap sa'yo or may kakausaping kang tao, automatic na humihina yung audio mo para magkarinigan kayo. I really don't use the third mode that much kasi feeling ko parang nawawala ako dun sa feels ng music na pinapakinggan ko. Kaya mostly I just go from noise cancellation kapag nagko-commute ako, nasa LRT, bus, or jeep. Then magta-transfer na lang ako sa transparency kapag naman naglalakad na ako kasi for safety na rin, or kaya naman nasa work ako pag may gusto kong kausapin banta or para marinig ko naman sila. Now on the sound quality, dito maraming may kipagtalo sa akin kasi obviously maganda naman talaga ang sound quality na ino-offer ni AirPods Pro. Pero ang problema, parang personally hindi siya nalalayo dun sa sound quality ng Redmi Buds Lite 3 ko. I don't know kung dahil ba hindi ako isang audiophile talaga, kasi nung kinompare ko talaga yung dalawang earbuds ko side by side, wala talaga. Sobrang hirap na makita yung difference dun sa dalawa. I'm not saying na cheap yung sound quality ni AirPods, maybe because maganda lang din talaga yung sound quality ng mga Xiaomi na earbuds, or maybe because I'm just using Spotify to listen to the music for comparison. I don't know if those were the factors dun sa pag-compare ko ng sound quality. Pero sound quality here, very great. I don't have problems with the battery of my AirPods kasi hindi ko naman siya ganun talagang ginagamit ng dire-diretso for more than 2 hours. Pero yung case niya, ganun din, solid din yung battery. I charge it like once a week. And ang kagandahan dito sa AirPods ay makikita mo rin yung battery niya dun sa iPhone mo. So, compare dun sa dati kong earbuds na malalaman ko na lang na lowbat na pala yung charging case ko kapag lowbat na rin yung aking earbuds kasi hindi nga siya na-charge. Pero dahil nasa isa siyang Apple ecosystem, nakikita mo na rin yung battery, na monitor mo yung battery nito ngayon. So, 1-0 dyan para sa mga ecosystem enjoyers natin. And ang isa pa, meron na siyang MagSafe charging. Wala akong MagSafe charger, pero sa mga meron dyan, compatible na siya sa mga MagSafe chargers. Other things I like is the force-sensitive touch controls na sobrang responsive and very easy to use. Although I must say na medyo awkward yung placing ng touch controls kasi it is more of a pinch to use instead of a single finger use. The case itself has a speaker, so pag na-misplace, pwede mo kagad malocate through your phone. Very convenient.
Mic quality is also really good kasi my problem with my previous buds is that kulob yung mic. Although may times na need mong ayusin yung placement ng AirPods sa tenga mo para umayos ang quality, but I will choose that all day every day kesa sa kulob na mic. The silicone tips really fit my ear well as I tried jogging with this on, and I didn't have any problems with the buds popping out of my ears. And sa build quality itself ay malalaman mong premium feels talaga kasi sa bigat pa lang, sobrang layo na compared sa previous earbuds ko. So, is the AirPods Pro worth it? So far sa lahat ng mga features na nagustuhan ko with this device, masasabi ko na worth it ang AirPods Pro. But, alam mo ba na meron pang isang device na katulad neto na merong exact same features? And that is the AirPods 4 with noise cancellation. And that is a cheaper device. Like literally, if you scroll the comparison page on the Apple website and you can see na sobrang konti lang ng differences nila, like the better active noise cancellation on the AirPods Pro. And parang lumalabas tuloy na ang key difference lang nilang dalawa ay ang silicone tips na meron lang sa AirPods Pro. Like, why is the silicone tips even a pro feature? Classic move by Apple, by the way. And sobrang deal breaker para sa akin ang silicone tips kasi I previously owned an earbuds na walang silicone tip. And dahil nga hindi siya fit sa tenga ko, sumakay ako sa jeep, may nadaanan lubak, ayun, nalaglag yung earbud na isa, hindi ko na nakuha. And hindi ko na tuloy nagamit yung earbuds na yon. And that's why I didn't consider the AirPods 4 because of that sole reason. Kasi never na akong gagamit ng earbuds na wala silicone tip, let alone with that kind of price. Kahit sabihin mong mas mura siya sa AirPods Pro, no. Di mo ako mapapagamit yan. Baka mawala ko lang yan. Sayang lang ang pera ko. Pero kung ikaw naman ay wala ganong problema sa paggamit ng mga earbuds na walang silicone tips, then I can recommend na kunin yung AirPods 4 imbis na yung AirPods Pro. Kasi syempre, mas mura yon and literally, sobrang konti lang ng mga differences nila. Pero kung ikaw naman yung into sound quality lang, then maybe I can recommend the Beats Solo Buds na meron din sa Power Mac or sa Apple website, which is just like 5,000 pesos. So parang less than half the price of the AirPods Pro. Ngayon ang tanong, bakit nga ba hindi ko yun kinuha? Ang kinuha ko ay itong si AirPods Pro. Isa lang isasagot ko dyan. 2 words, Apple ecosystem. They really work well. Lahat ng mga Apple devices mo sobrang konektado. And that alone is worth the price of the AirPods Pro. And with the announcement of the AirPods Pro 3, na merong added features tulad ng live translation, pati ng heartbeat sensor, tapos same price lang as the previous model, I say na yung AirPods Pro ay naging mas competitive pa. Alam mo kung ano yung hiling ko lang para sa AirPods and the AirPods Pro? Sana meron man lang color variation kasi as much as I love the white aesthetic, very clean aesthetic ng AirPods, I'm more of a color person. Kaya nga kinuha ko yung ultramarine ni iPhone 16. And those were my thoughts with the AirPods Pro. Sana nakakuha kayo ng mga valuable insights, lalo na sa mga nag-iisip bumili ng AirPods Pro. And syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa channel ko. And para for more content, tech reviews, and random content. So, this is Anakin, and see you next time.